What's up guys? So welcome sa channel. Ngayon pag-usapan natin dalawang Suzuki na motor, yung Raider Pro at Gixxer 155. Ngayon ba't natin sila pagkumpara? Kasi medyo hawig sila. Bago tong Raider Pro tas hawig niya yung Gixxer 155. So kanya-kanyang target ng rider yan. Yung Raider Pro kasi para sa performance na underbone, samantalang Gixxer 155 mas practical tsaka pang daily backbone. Pero hindi lang sa specs yung pag-uusapan natin. May konting controversy dito kasi yung design ng ilaw ng Raider yun, pag-usapan din natin yan. Una sa lahat, presyo. Raider Pro, 146,400. Medyo mataas kasi performance. Gixxer 155 naman, 104,000. Mas abot kaya mas swak sa budget. Pero solid yung makina. Sa engine naman tsaka sa power, usisahin natin dalawa. Sa Raider, meron siyang 147cc, 1-cylinder, DOHC at 4-valve. Ibig sabihin, mas mataas yung rev potential. Power naman niya, 13.5 kW sa 10,000 RPM. Mataas, so maganda kapag binitawan. May liquid cooling, kaya hindi agad iinit kasi kahit hatawin mo siya, yun yung kagandahan sa DOHC. Habang tumatagal siya, stable pa rin siya. Hindi yung parang hindi nawawala yung lakas ng motor. Ngayon, meron siyang 6-speed transmission para mas flexible sa acceleration sa speed. Ngayon, punta naman tayo sa Gixxer 155. 155cc, so 1-cylinder, SOHC at 2-valve lang siya. Mas simple siya kaysa sa DOHC, kaya mas madali rin i-maintain. Yung power niya is 10.4 kW sa 8,000 RPM. Hindi kasing lakas ng Raider sa top rev, pero sapat para sa city use. Air-cooled siya, kaya medyo mas simple yung cooling system. Tapos meron siyang 5-speed transmission, bagay na bagay sa daily riding at sa city traffic. Ngayon, doon naman sa torque at arangkada. Alam mo yung feeling na nag-accelerate ka tas sa mababang speed, doon naglalaro yung torque. Sa Gixxer 155, merong 14.0 Nm torque sa 6,000 RPM. So, mabilis siyang umatake sa mababa mong bilis. Yung sa low gear, mas mabilis siya. Samantalang sa Raider Pro naman, meron siyang 13.8 Nm sa 8,500 RPM. Kaya mas lumalabas yung hatak niya kapag nasa high rev ka. Ibig sabihin, mas mabilis siya, mas malakas yung hatak niya kapag pangduluhan na. Parang gano'n. Kaya kung ride mo ay city traffic, medyo panalo yung Gixxer talaga sa arangkada sa mababang RPM. Pero pag gusto mo naman buhusan ng gas at tatawan sa mataas na bilis, kumaga yung mga diretso, mahilig ka sa ganyan, Raider talaga yung mas panalo. Guys, ilinawin ko lang Raider Pro to hindi Raider FI. So, ito yung medyo kamukha nung Gixxer. So, dito na tayo sa cooling niya at ilaw. Tungkol sa cooling system, yung Raider Pro guys, liquid cooled siya, mas stable. Hindi basta-basta umiinit kahit na humahataw ka. Tapos sa Gixxer naman, air cooled lang siya. Mas madali ang maintenance na to, ideal sa daily use. Pero mas malaki yung chance na mas mabilis siya uminit kasi iba pa rin talaga yung liquid cooling. Ngayon, sa isang malaking usapin, yung headlight naman ng Raider Pro. Sa official na Suzuki PH, may LED headlight ang Raider Pro. Ayon sa kanila. Sabi ng Suzuki, LED niya ay wider, longer range. Mas magandang liwanag lalo sa gabi. May DC power source yung ilaw, kaya kahit mababa yung RPM, stable pa rin yung LED light. Siya yung parang kumikislap-kislap. Pero may mga motoring media at community na nagsasabi na Gixxer inspired daw ang design ng headlight ng Raider Pro, which is kitang-kita naman. Sa Sigwheels naman, tinawag nilang Gixxer inspired headlights. So, ganun din, di ba? So, halata talaga Sa Moto Pinas din, nabanggit na parang hiniram yung style ng Gixxer 155 para sa ilaw ng Raider Pro. Marami nagrereklamo, parang napakalaki ng headlight para sa underbone or hindi na daw masyadong underbone yung dating itong Raider Pro dahil dun sa headlight. Pero totoo rin na bahagi ito ng modern upgrade na Raider Pro. Hindi lang basta forma, may benefit sa safety at visibility. So, hindi natin masasagot lahat yan kasi si Suzuki yung mismong may alam kung ba't yan yung trip nila ngayon na nilabas. Sa gulong naman tayo, sa timbang tsaka sa comfort. Sa gulong, yung Raider Pro, ang front niya is 70-90, ang rear niya is 80-90. Medyo manipis kaya mabilis i-maneuver to. Sa Gixxer naman, yung front niya is 180, tas yung rear niya is 140-60. Malalaki kaya mas stable to sa mga tuwid. Saka yung parang ligwak-ligwak na kalsada. Sa suspension naman, tsaka timbang, ang Raider Pro telescopic front fork, swing arm yung rear. Yung timbang niya 112 kg. Seat height 765 mm. Magaang siya at madali lang siya i-handle. Sa Gixxer naman, telescopic front, swing arm with preload sa likod. Mas mabigat, mga 140 kg to. Seat height niya 795 mm. Mas matatag siya
at mas komportable sa road bumps. So, sa makatuwid, yung Raider, pang agile ride talaga to. Mabilis mag-turn, pang ganun-ganun sa city, alam mo yun, ligo-ligo. Sa Gixxer naman, pang stable ride, pang long drive, tsaka yung mga relaxing kapag may lubak or uneven ng mga daan. So, ito yung mas okay. Fuel tank naman at konsumo. Doon muna tayo sa tungkol sa tangke. Hindi, sabay na natin. Tangke tsaka konsumo. Yung Raider Pro, tangke niya may 4 litro lang. Maliit siya, kaya expect mo madalas ka mag-gas, lalo pag malayo yung ruta mo. Sa Gixxer naman, malaking tangke, 12 liters guys, ang laki. Kaya pala pang long ride talaga yung datingan nito, yung mga gusto mag-tour. Ayan. Sa fuel consumption naman, may official rating si Gixxer na 53.3 km per liter ayon sa Suzuki PH ha. Tapos ito namang sa Raider Pro, bago lang kasi ito kaya hindi pa masyadong official yung fuel consumption nito. Ngayon, para sa akin yung Gixxer tipid sa gas, swak sa long ride. Tapos yung Raider naman, syempre Raider yan, performance ride, pero expect na medyo madalas ka rin mag-stop sa gasolinahan, lalo na pag ginagamit mo yung hataw, which is normal naman yun, ganun talaga. Sa Winner X natin ganun din naman kapag winaluwal mo talaga, pagas ka rin ng pagas. Well, naisingit pa natin si Winner X. So yun, ngayon, ang tanong, sino ba dapat mag-pick ng Raider Pro, tas sino ang dapat kumuha ng Gixxer 155? Kung itong dalawa yung pinagpipilian mo, ito yung mga dapat mong intindihin. Yung Raider Pro, para sa'yo to kung gusto mo ng performance at underbone, mahilig ka sa malakas na makina, mataas ang rev, panalo sa style, tsaka sporty yung feel. Hindi ka masyado nag-aalala sa gas na ito kasi priority mo naman talaga yung performance. Hindi mo na siya masyadong parang gusto ko matipid. Hindi, walwahalan to, Raider Pro. For sure yan, for sure. Sa Gixxer naman, para sa'yo to kung pang daily ride yung trip mo, commute rider, gano'n. Gusto mo ng malaking tangke para sa mga long ride. Tapos priority mo yung tipid sa gasolina. Kasi mas matipid talaga siya kasi sok lang siya. Tapos mas gusto mo yung stable, makapit na gulong, komportableng ride. So ito yung para sa'yo, Gixxer. Ngayon balik tayo dun sa sa controversial na part na ito, yung headlight ng Raider Pro. Maraming riders talaga tsaka vlogger nagtatanong bakit parang mukha ng Gixxer yung ilaw ng Raider Pro. Totoo yun. Sa Suzuki PH at ilang media, Gixxer inspired na talaga yung sinabi nila. Talagang LED siya at malawakang beam. May benefit din kasi ito sa guys, sa safety. Mas maliwanag, mas stable kahit low RPM dahil sa DC power source nga niya. Ngayon, may downside lang talaga sa perception. May ilan talaga na gusto pa rin yung traditional underbone na lamp at yung parang nawala na kasi yung simplicity ng underbone style. Nawala yung yung parang sharp and pogi. Pogi kasi nung ulo talaga ng Raider So para siyang tutubing basta ang ganda nung niya, nung parang patusok siya. Kaya parang ang bilis-bilis tingnan. So para sa akin magandang trade-off siya. Medyo ibang mukha nga lang pero may dagdag na advantage sa liwanag kaligtasan. Depende talaga sa panlasa mo guys Ngayon, para sa akin, Raider Pro at Gixxer 155, tingin ko pareho silang may strengths na iba-iba. Sa Raider Pro kasi performance talaga siya performance underbone, mabilis, malakas. Modern yung LED headlight niya na may controversy nga lang pero safety pa rin. Sa Gixxer naman napakatipid, practical, komportable, pang daily at long ride. So depende talaga Depende sa'yo kung anong pipiliin mo. Kung gusto mo talaga hataw o kaya style o gusto mo ng simpleng ride lang tsaka efficient. So yun lang yung tingin ko dito. So hindi muna natin kinumpare si Raider Pro dun sa Raider FI. Dito muna natin pinag-compare si Raider Pro dun sa kamukha niya yung headlight. So kung nagustuhan niyo tong video na to, paki-like na lang, paki-subscribe, tapos comment na lang kayo kung ano gusto niyo sabihin. Tapos see you sa next ride.